ginagawa niyang bastos sa kapwa niya senador. Oo, hindi ka pinalalamon eh, di ba? Oo, kita mo? Halatang magsusorry na eh. Ayan na nga ba sinasabi ko. Napala mo sa kabastusan mo at paninigaw mo sa kapwa mo senador. Hindi basta-basta, mga binoto rin ng taong bayan yan, nakakaya mo. Kung yun nga lang, yung pagkapanalo mo kay Kumatsing, kaduda-duda. Pero yan, yung sinigawan mo, top notcher yan sa Senado na binoto nung 2022. Di ba? Kaya tapos ngayon, sisigaw-sigawan mo lang. Grabe, di ba? Ayan, mga kababayan at mga kapadspress. Alam niyo ba, nung nakaraang araw kung saan sa Senado na nagtatalo-talo sila sa miyembro ng Senado. Ito yung dahilan. Nung kung saan ay biglang sulpot si Bato, di ba? Ngayon, after ng botohan at nag-privilege speech ito si Senador Robin Padilla sa plenaryo ng Senado na kung saan ay nagmanifest itong si Kiko Matching, kumbaga kumontra. At doon nga, nagkaroon ng mainitan na pagtatalo. Ang isiningit nga ni Senador Robin Padilla kung paano matatalakay ang ibang kaso. Diba? At kung, yun nga, dito, sumigaw nga itong si Kiko Matching sa kanya daw ang floor. Sinigaw niya, diba? Sinigawan niya si Robin Padilla. Kulang na lang sabihin niya na sa kanya ang beat lang ya. Yun nga, at dito, na-trigger si Senador Robin Padilla. Dahil sa harap ng publiko ay pinahiya siya nito ni Kiko Matsing na ito. 'Di ba? Kaya ito no. Pwede naman siyang makiusap sa ginawa ni Senador Robin, 'di ba? Ngayon, alam naman natin yung mga matatanda na diyan sa Senado na habang tumatanda sila diyan sa Senado ay lalo nagiging bastos, 'di ba? Kung hindi nanlilin lang sa taong bayan, ay nagiging bastos po habang tumatagal. Kaya tandaan natin kung sino ang senador na naawa para sa taong bayan, ay siya dapat iboto. Pero tandaan din natin, hindi lang naawa sa taong bayan. Madali lang kasi magsalita yan pagdating sa eleksyon. Na kesyo siya ay naaawa daw, di ba? Siya ang dapat iboto dahil siya raw ay para sa taong bayan at nagmamalasakit. Di ba? Yung mga taong nagmamalasakit, siyempre, kundi lumalaban sa katotohanan. Yun lang, di ba? Alang-alang sa taong bayan, di ba? Anyway, dito sa Senado ay balik tayo sa kabastusan ni Kiko na off camera. Sa totoo lang, nahuli sa camera, kumbaga hindi na yung publish, di ba? Sa publiko. Off camera na yun eh. Nangyaring ito, wala na, hindi na nakikita ng taong bayan. Pero, sa cellphone, naispatan to. Ito yung gusto na ring sampulan ni Senador Robin Padilla, itong si Kiko Matsing. Dahil uminit ang ulo ni Senador Robin Padilla Dahil sa ginawang pambabastos sa kanya ni Kiko Matsing di ba? Sinigawan ba naman siya sa harap ng maraming tao? Nakakahiya, di ba? Dahil kaya dito at na-trigger na rin si Senador Robin Padilla. Yun nga, no? Kaya sa video ito, mapapanood po natin. Kaya ito muna, yung pinagumpisahan ng pagkainit ng ulo ni Robin Padilla. At syempre, yung pinagumpisahan, yung kabastusan ni Kiko Matsing. Kaya
Bago po ang lahat, welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang buong video. At syempre, mamaya po, no? Mamaya at mabibideo rin. Meron din dito si Senador Rodante Marcoleta na talagang pinaliwanag niya rin ang nangyari sa Senado na kumagay after nung makuha ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagka-Senate President. Ito po, no, panoorin po natin ang video. Responde ng Commission on Human Rights sapagkat kanina umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan Ayan, nagpapaliwanag pa lang sa karapatang diba? tao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila, ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes, idadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Nakakalungkot kasi, kung madala ro si Senador Bato de la Rosa, wala nang balikan. Kagaya nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte, na talagang pinaglalaruan na lang ng ICC ang kaso. Laro-laro na lang dahil pera-pera na lang ang nangyari. Habang tumatagal, binabayaran ng Pilipinas ang ICC. Hanggat nandiyan si Digong, magbabayad ng Pilipinas. Kung sino man tong gobyerno na to, kung sino man nagbayad. Diba sa 18 Marines, nadiskubre na talaga naman may kurakot tax ng taong bayan ng pinapambayad sa ICC. Yan po ang ayaw na mangyari. Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Hindi Yun na. lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat. Point of order, Mr. President. Ayan, court of order. We were going to Kumukontra na yung Marcoleta, but unggoy. This is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Ano ba ang rules na Senator Lacson pinagsasabi gave mo? several privilege speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter of tradition, I understand, Mr. we allow President. that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this- No, Na sinabi po na yung warrant of arrest Yung warrant of arrest na yun, kasama sa iimbestigahan yun. Kailangan ay tunay. I understand, Mr. President. Oo, dapat and therefore tunay. I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this. Grabe in si plenary, so that we Kiko can, Matsing. Address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, Ayan, dyan na-trigger si Senador Robin Padilla. Nabigla ang mga tao dyan, ha? Nabigla yung mga tao dyan sa session hall, ha? Diba? Kumagay, yan yung yung kabastusan na lumabas na sa katandaan niya. Na habang tumatanda siya dyan, parang hindi niya na rin ginagalang ang mga kasama niya. Lahat na sila dyan, yung mga minority dyan, mga hindi na gumagalang sa mga kasama nila sa Senado. Diba? we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution. Ayan, eto po. No? Eto na yung komosyon na nangyari after na mag-off camera ng Senado. Eto na yung kumaga naispatan na cellphone. Dito talagang gigil na si Senador Robin Padilla. Gusto niya ng sample lang tong pagmumukha ni Kiko Matsing, eh. 'Di ba? Ay ating namang natatandaan, naging magpartner sa pelikula yan si Robin Padilla at yung asawa niya si Sharon Cuneta. Pero ito, no, hindi naman siya tinuluyan diyan, eh, pero pinagmukha lang sa kanya na hindi basta-basta sisigawan ang kapwa senador. Pinakita lang sa kanya kung paano maging
magalang sa kapwa senador. Hindi yung pagsisigaw-sigaw niya, ginagawa niyang bastos sa kapwa niyang senador. Oo, hindi ka pinalalamon eh, di ba? Oo, kita mo? Halatang magsosorry na eh. Ako ba natakot? Ako natakot. Ikaw nga naninigaw? Ikaw naninigaw, ako nanakot. Kung kita mo, iba meeting sa'yo ng sigaw at tumasok doon. Okay ba yun? Ayan na nga ba sinasabi ko. Napala mo sa kabastusan mo at paninigaw mo sa kapwa mo senador. Hindi basta-basta. Mga binoto rin ng taong bayan yan. Nakakaya mo. Kung yun nga lang, yung pagkapanalo mo kay Kumatsing, kaduda-duda. Pero yan, yung sinigawan mo, top notcher yan sa Senado na binoto nung 2022. Di ba? Kaya tapos ngayon, sisigaw-sigawan mo lang. Grabe, di ba? Kita nyo? Sigaw-sigaw ka kasi. Pambihira ka eh. Pero sorry, pero kailangan mag-appoint yan. Kaya ito, Kiko Matsing, sa susunod, wag mo nang gagawin yan ha. Langya. Ito naman si Senador Rodante Marcoleta. May papaliwanag siya at may bubulgar siya tungkol sa naganap dyan nung Lunes dyan sa Senado. Siya kasi, kumbaga, saksi niya lahat eh, di ba? Kumbaga, napayakap pa nga siya kay Senador Bato de la Rosa. Nasa totoo lang, nakakaawa po si Senador Bato de la Rosa. Alam niyo kung bakit? May mga pamilya niyan, may mga anak yan. Di ba? Hindi kagaya mo Trillanes. Grabe ka, Trillanes. Kung anong pinaggagawa mo sa bansang ito. At etong gobyerno na to. Grabe ang pinaggagawa nyo rito sa sinisira nyo talagang Pilipinas. Diba? Lahat ng mga problema at issue sa Pilipinas, tinalikuran nyo na. At ang ginagawa nyo, impeachment. Kung hindi impeachment, Senado. Pamumulitika ang ginagawa talaga. Kaya ito po, no, panoorin po natin si Senador Rodante Marcoleta. Liyong umuungal eh. Di ba? Na Parang mga leon daw, sa sabi. lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti. Mga ganon eh. Ganon ang ano eh. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita niyo naman wala namang ano eh. Wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro, pwede mo pang saluduhan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing na, we congratulate the new majority, ganyan. Yes po. Oo. Walang anumang pangyayari. Opo, at siya pang nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Kasi siya, at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Oo. Ang Senado ay isang institusyon na kapag kayo makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direction natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Ganito, sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon eh. Oho. Aba, ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%. Ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na gano'n. Talagang nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal. Alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Di ba naman nasasabihin ng Yes, oo. Si Bato Kanya, wala yan, hindi Hindi makakarating. ba? Oo, yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, abay, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. When the warrant of arrest came and she was here, Ito, no? ang pinakiusap Yan. na niya,
Etong pagsasalita ni dating Senate President Tuta Soto na talaga naman pagmasdan yung mga sinasabi. Talagang may may pagkaubod ng sinungaling talaga. Grabe. Kaya nga bandang huli, sasabihin niya lang, i-ano na lang daw yung tawag dito. Parang change topic ang gusto niyang mangyari sa commotion na yan, sa nangyari yan. After ng kay Bato de la Rosa. Ganyan po eh. Talagang nililin lang tayo. Gusto niya i-change topic agad eh para malusutan niya siguro yung pagsisinungaling niya. Pero ito sa investigasyon lalabas at lalabas din kung sino may pakana dito. Doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Huh? Dito naman sa Ganun Senate, lang? alam naman natin yan. Oh, Hindi naman po pwede yun, di ba? by the way, when I said Paparesto agad. coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa, I can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, saan na pupunta usapan. Gusto mo, parang ano na lang talagang huli na siya dyan eh. Gusto niya, mag-ibang usapan na lang daw eh. Halatang may kinalaman eh, di ba? Yeah, for clarity, former Senator. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun Andun eh. na, oh. Bastos din, di ba? It's another shield of guarantee na para ganun eh. Kasi natakot eh. Oo. Ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong pag-asa makakarating naman si Senador Bato. Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Hindi ko lang alam. Paano kaya mangyayari yun? Oh, 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan, Biglang dumating. yun ang kanilang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti. Paano Grabe, niya nakalusot diba? yun? Paano nakapasok dito yan? Oo, parang ko nang nakikita ng halos sila naglulupasay lahat eh. Ha? Lupit eh. Narinig ko na po dati. Ako una nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo, oo. Oo. Nako. Tama ba yun? Ayan po, napanood po natin ang buong video at napakinggan natin at nasaksiyan natin kung paano at naging komisyon sa loob ng Senado off camera. Diba? At ito, paliwanag ni Senador Rodante Marcoleta na sana naman, ito lang, masubaybayan natin sa Lunes kung ano nga ba ang kaabang-abang at kung ano nga ba ang mangyayari sa Lunes. Kaya sana, nagpupumilit pa rin daw ang balita Yung mga dating majority na makapal na ngayon ay minority na, nagpupumilit at ayaw magpatalo. At gusto pang ng isang kudita na talagang gusto nilang kunin ang pagka-Senate President ni Alan Peter Cayetano. Malupit, di ba? Pamumulitika lang ang ginagawa. Imbis na hayaan na lang muna nila at makausad-usad ang Pilipinas. Di ba? Hindi lang naman sa impeachment yan Kumbaga, yung maganda doon, yung katanungan ng taong bayan sa Blue Ribbon Committee na dapat ay masagutan na at matuldukan na kung sino dapat ang hindi pagkatiwalaan sa mga politiko. Diba? Kaya yan po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.